Ngayong linggo, mabilis na kumalat ang balitang nadakip na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Naging maingay ang usapin na ito lalo na sa social media na agad din namang sinabing fake news ng DILG. Sabi ng Malacanang, ang patuloy na pagpapakalat ng maling impormasyon kaugnay sa usapin ay pinapatrabaho na sa Anti-Fake News Desk. Alamin ang kabuuan ng balitang yan mula kay Crisa Lopez. Muling iginiit ng palasyo na nananatiling may standing order si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na arestuhin si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, patuloy ang operasyon ng Department of Interior and Local Government sa pagtugis kay Senator de la Rosa. Ito'y matapos pabulaanan ng Malacanang at ng DILG ang kumalat na impormasyon na naaresto na ang senador. Meron na pong binigay na update si Secretary John Vic Rimulya patungkol po dyan at tuloy-tuloy pa rin po ang operasyon para sa pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Dagdag pa ni Yuse Castro na nag-utos na si PCO Secretary Dave Gomez na imbestigahan at tukuyin ng Anti-Fake News Desk ng PCO ang mga nagpapakalat ng fake news kaugnay sa umano'y lokasyon at pagkakaaresto sa senador. Nakahanda rin anya ang PCO na sampahan ng reklamo ang sinumang nagpapakalat ng fake news sa oras na maaral na ng PCO ang uri ng impormasyon na ipinapakalat ng mga nasa likod nito. Inaaral pa po kung ano yung mga naipakalat, kung paano naipakalat, at ano yung mga mensahe. Yan po ay bubusisiin muna. At kapag nakita namin kung ano ang dapat na ipataw, ibibigay po namin sa inyo kung anong kaso ang pwedeng isampa sa kanila. Pero hindi po ito tutulugan ng gobyerno. Lahat po ngayon ng fake news, hindi man ito, talagang pinatututukan na po ng PCO. Nitong Miyerkules, pinasinungalingan ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang kumalat na impormasyong naaresto na si De La Rosa. Si Senator De La Rosa ay nahaharap sa arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa kasong Crimes Against Humanity dahil sa naging papel nito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Huling lumitaw ang senador noong Mayo 11 para iboto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Batay naman sa huling impormasyon ng DILG, huling nakita ang senador sa Mindanao, ngunit hindi na nito isiniwalat ang eksaktong lokasyon. Para sa Euro TV News, Crisa Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.